Kosmolohiya, ang buo, malinaw, at malalim na pagpapaliwanag. Ano ang TUNAY na kahulugan ng kosmolohiya? Ang kosmolohiya ay ang ikatlong bahagi ng systematic theology. Ito ang sistematikong pag-aaral tungkol sa pinagmulan, kalikasan, estruktura, layunin, at kasalukuyang kalagayan ng sanlibutan, ng buong sansinukob, at ng mga nilalang na hindi tao. Galing ito sa salitang cosmos na ibig sabihin ay mundo, sanlibutan, o maayos na sistema ng lahat ng bagay, at logos na ibig sabihin ay pag-aaral o salita. Sa mas malalim na kahulugan, ito ay sumasagot sa tanong na, saan galing ang mundong ito? Bakit ito naririto? Ano ang mga nilalang na nakatira dito at sa paligid nito? At ano ang nangyari sa matandang ayos ng nilikha pagpasok ng kasalanan? Nakadepende ito ng lubos sa bibliolohiya at teolohiya ng Diyos. Dahil ang Diyos ang may akda at lumikha ng lahat. Kaya hindi natin maiintindihan ng tama ang mundo kung hindi natin kilala ang lumikha nito. Ang tatlong pangunahing bahagi ng kosmolohiya. Nahahati ito ng malinaw sa tatlong malalaking paksa. Isa, ang paglikha ng Diyos. Pinagmulan at paano ginawa ang lahat. Pangalawa, ang mga espiritual na nilalang. Mga nilalang na hindi tao at walang pisikal na katawan. Pangatlo, ang pagkasira ng paglikha. Paano nasira ang ayos ng mundo dahil sa paghihimagsik? Ituturo ko ang bawat isa ng detalyado at malalim. ING, paglikha, and DIYOS, paano at saan galing ang lahat? Ang tunay na katotohanan, ang buong sansinukob, langit, lupa, lahat ng nakikita at hindi nakikita ay hindi nagmula sa sarili nito, hindi nagmula sa wala ng kusa, at hindi resulta lang ng pagkakataon. Pinagmulan, nilikha ito ng iisang tunay na Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu, ayon sa kanyang kalooban at para sa kanyang kaluwalhatian. Paraan ng paglikha, ex nihilo, ibig sabihin, nilikha mula sa wala. Bago likhain ng Diyos ang mundo, walang ibang materyales, walang espasyo, walang oras. Siya lang ang Diyos. Sa pamamagitan lang ng kanyang salita at kapangyarihan ay naging mayroon ang lahat. At naganap ang liwanag. Layunin ng paglikha. Hindi nilikha ang mundo para maging Diyos ang mundo, o para lang mabuhay ang tao. Nilikha ito upang ipakita ang kabutihan, karunungan, at kapangyarihan ng Diyos, at maging tahanan ng kanyang nilalang na makikipag-ugnayan sa kanya. Ang Diyos ay HIGIT sa paglikha. Napakahalagang tandaan, ang Diyos ay hindi ang mundo, at ang mundo ay hindi ang Diyos. Siya ang lumikha. Iba siya at higit sa lahat ng kanyang nilikha, pero siya rin ay laging naririto at nagpapanatili sa lahat ng ito. Awit 33:6. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ginawa ang mga langit. Sapagkat siya ay nagsalita at nagkaroon. Siya ay nagutos at tumayo. Ang mga anghel, mga espiritual na nilalang sa kosmolohiya. Kasama ring pinag-aaralan ang mga nilalang na hindi tao, walang pisikal na katawan, at nilikha ng Diyos bago o kasabay ng pagtatatag ng sanlibutan. Ano sila? Kalikasan. Sila ay espiritu, hindi gawa sa laman at buto tulad natin. Hindi sila namamatay, nagpaparami o tumatanda gaya ng tao. Mas matalino at mas malakas sila kaysa sa tao, pero hindi sila mga Diyos, at hindi rin sila kasing dakila ng Diyos. Sila ay nilikhang nilalang din gaya natin. Layunin, una, maglingkod at sumamba sa Diyos nang walang humpay. Pangalawa, maghatid ng mga mensahe ng Diyos. Pangatlo, mag-ingat, tumulong, at magtanggol sa mga taong magmamana ng kaligtasan. Ikaapat, isagawa ang mga hatol o gawain ng Diyos sa sanlibutan. Ang pagkahulog ng iba pang anghel. Hindi lahat ng anghel ay nanatiling tapat sa Diyos. May isang makapangyarihang pinuno na nilikha na naging mapagmataas, naghangad na maging katulad ng Diyos, at naghimagsik. Siya ay tinatawag na Satanas o Diablo. Kasama niya sa paghihimagsik ay humigit kumulang 1/4 bahagi ng mga anghel. Sila ang tinatawag na masasamang espiritu o mga demonyo. Ang kanilang kalagayan, sila ay tuluyang nahatulan. Hindi na sila makakapagbago at hindi na maliligtas. Ang kanilang layunin ngayon ay labanan ng Diyos, sirain ang kanyang gawain, at iligaw at ilayo ang tao sa Diyos, hanggang sa darating ang araw na sila ay itatapon sa parusang inihanda para sa kanila. Hebreo 1:14. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong naglilingkod na isinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan?
Ang kasalukuyang kalagayan ng sanlibutan. Ang pagkasira ng paglikha. Noong nilikha ng Diyos ang lahat, ito ay napakabuti. Walang sakit, kamatayan, gulo, o pagkasira. Ngunit ang kosmolohiya ay nagpapaliwanag kung bakit iba na ang itsura ng mundo ngayon. Ang pagpasok ng kasalanan at pagkasira. Nang magpasakop ang tao sa salita ni Satanas at lumabag sa utos ng Diyos, ang hatol ng Diyos ay dumating hindi lang sa tao, kundi pati na rin sa buong nilikha. Ang mundo ay sumailalim sa pagkawala ng saysay at pagkasira. Nagkaroon ng damo na matutulis, mga halamang nakalalason, sakit, kalamidad, pagkamatay ng mga hayop at tao, hindi dahil ganyan na ito mula pa sa simula, kundi dahil sa sumpa dulot ng kasalanan. Gayunpaman, ang mundo ay hindi inabandona ng Diyos. Ito ay nasa kalagayan ng pag-asa at paghihintay. Dahil darating ang araw na ililigtas at ibabalik ng Diyos ang kanyang nilikha sa ganap na kabutihan at kaluwalhatian. Roma 8:20 ng hating gabi, 22. Sapagkat ang nilikha ay nasakop sa pagkawala ng saysay. Kundi dahil sa kanya na nagpasakop dito sa pag-asa. Dahil ang nilikha rin ay palalayain mula sa pagkaalipin ng pagkasira. Sapagkat alam natin na ang buong nilikha ay nagbubuntong hininga at nagdurusa kasama hanggang ngayon. Maling pananaw na kontra sa tunay na kosmolohiya. Para mas malinaw ang katotohanan. 1. Evolution bilang pinagmulan. Ang mundo at buhay ay kusang nabuo sa milyon-milyong taon. Hindi ayon sa Biblia dahil malinaw na ang Diyos ang may layuning lumikha ng lahat. Pangalawa, ang mundo ay Diyos. Sinasabing ang mundo mismo ay banal o Diyos. Mali, dahil ang mundo ay nilikha at ang Diyos ang lumikha. Pangatlo, ang mga anghel ay mga Diyos o kaluluwa ng namatay na tao. Mali, ang mga anghel ay hiwalay na uri ng nilalang, hindi tao na namatay at naging anghel. 4, ang mga espiritu ay dapat sambahin. Mali, ang mga anghel ay hiwalay na uri ng nilalang, hindi tao na namatay at naging anghel. Ang pagsamba ay tanging sa Diyos lamang. BUODNG Cosmolohiya. Ang buong sanlibutan at lahat ng mayroon ay hindi kusang nabuo, kundi nilikha ng tanging Diyos mula sa wala sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at salita. Kasama sa nilikha ang mga espiritual na nilalang na mga anghel, may mga tapat na naglilingkod sa Diyos, at may mga naghimagsik sa pamumuno ni Satanas. Ang buong mundo na nilikhang napakabuti ay nasira at sumailalim sa pagkasira dahil sa kasalanan ng tao. Ngunit hawak pa rin ito ng Diyos at may darating na pagpapanumbalik sa hinaharap. Malinaw ba ang lahat ng ito sa iyong isip? Mayroon ka bang gustong itanong o humiling na ipaliwanag ko pa ng mas malalim tungkol sa kosmolohiya? Kapag handa ka na, tutuloy naman tayo sa antropolohiya, ang pag-aaral tungkol sa tao.